I think a lot of blessings ang nangyayari 'no, puwedeng aware ka or hindi ka aware 'no, pero you're successful here at may mga dumadating bang biyaya rito na hindi mo nakikitang paparating. Maaaring meron ditong mga small na mga achievements ka rin na nakukuha 'no, pero matagumpay ka at maaaring may tagumpay pa na mangyayari sa iyong kaperahan. May pagbabago rito sa iyong money right here 'no. You feel relaxed, you feel okay when it comes to your finances, might be career or your business is really doing well and nakikita ko na may success pa na paparating sa'yo na may kinalaman sa kaperahan. But you're thinking here of something, Four of Swords energy. I think bago ka matulog meron ka ditong naiisip, no? And it's quite bothering you. Let's see what it is. And whatever is that, I think you feel sad about it. But maybe you're praying about this situation here. Pwedeng humihingi ka ng guidance kay God, wala tayong religion here, or sa iyong angels and spirit guides, kay universe right here to help you in this type of situation. I'm picking up that this might be very specific here. And nakikita ko marami yung nakaka-experience nito right now. But just take how this resonates. I think you're keeping it inside. You're not telling anyone about it. But you're just telling it sa mga prayers mo, kinakausap mo si God about the situation right here. Let's gonna find out, no? What is that? So let's see. Okay. So yeah, let's go ahead and check this out. Disappointed about something. Five of Cups energy together with the Four of Pentacles energy. This is the energy here of someone disappointed about something, but at the same time, there's that feeling of sadness and a little bit of guilt. Okay, so let's keep moving right here. Could be issues within the family, or there is someone here you're treating here as a family. Could be someone close to you, pero maaaring family issues right here. Pwede rin naman na tinuturing mong family as well, okay? So yeah, let's keep moving. Alam mo, mahaba yung pasensya mo mga babes, no? Sa nakikita ko here. But you are appearing, or you want to appear as the Queen of Swords energy. You want to tell something. You want to speak your truth. I think you're making some kind of movement, no, to communicate something about this disappointment. Yan. This is quite like a personal reading, no, but we'll proceed. We'll proceed, okay? So just take only what resonates here with you, guys. Oh, so matagal na pala tong parang nangyayari kind of thing. Eight of Swords energy, feeling of getting stuck but wanting na makalaya, makarelease, magkaroon ng freedom, wanting to have some kind of changes right here. Well, I can see changes, babe, okay? But, okay, let me just tell you what the storyline na nakukuha ko here, and please just take only what resonates with you guys. So, hi and hello, new subscribers. By the way, my name is Yan. Welcome, welcome. At sa returning subscribers, maraming maraming salamat sa patuloy at wala ninyong sawang pagsuporta. So, kung hindi niyo pa knows, mga babes, no, meron tayong new channel, ang Dalnim channel. Dalnim is Goddess of the Moon in Korean. So, yan mga babes, no, collective readings ang meron tayo dyan. So, everyday meron din tayong collective readings at meron na rin mga uploaded video readings dyan. So, you also might want to subscribe, check that channel out, maaaring makaresonate din kayo. There, the link is in the description box. So, maraming maraming salamat sa patuloy at walang sawang sumusuporta sa akin. Yan, no? At yun nga mga babes, no? So, nakikita ko rito, it looks like you're disappointed here about something, and it could be a family issue. Like, this is not a romantic
situation here. This is something here that I pick up na it goes um, already na parang ganito ng ganito yung cycle, no? Parang paulit na paulit tong cycle na to. Nakikita ko rito mga babes, no, na parang sa pamilya ninyo, ikaw yung ikaw yung parang not necessarily na ikaw yung breadwinner, pero parang ikaw yung lumalabas na breadwinner. Parang ikaw na yung nandun sa role na yon because you are appearing here as the Nine of Pentacles energy. And dyan sa family ninyo, actually yung iba nga, no, parang dyan sa pamilya ninyo, sa angkan ninyo, parang ikaw yung maganda yung kinikita, ikaw yung malaki kung kumita, ikaw rito yung parang abundant, no? Kumbaga, ikaw yung pinakaangat or successful, no, sa kanilang lahat. Yun yung nakikita ko rito. Kaya nga sabi ko sa inyo, this is quite personal right here. It might resonate here to all of you guys, but it might resonate here to anyone. Okay? And yeah, I do pick up right here that you are very generous. You are appearing here as well as the Six of Coins energy. At parang matagal ka ng ganon. Bata ka palang ganun ka na. Okay? Parang pag may sobra kang baon, you give it to your classmate, no? Or you share your foods with your classmates here, no? At pati dun sa pag may quiz, nagbibigay ka rin ng papel, may mga ganyan, no? So, bata ka pa lang, mapagbigay ka na. Okay? Bata ka pa lang, nag-iipon ka na, no? Either meron kang alkansya, may piggy bank ka, no? Or yung maaaring nag-iipon ka, no? At ikaw 'to, na hindi ka selfish. Actually, mas marami pa nga yung tinulong mo diyan 'no, sa pamilya mo at sa ibang tao 'no, kaysa dun sa binigay mo sa sarili mo. Yun yung nakikita ko rito. You're appearing here as someone who is generous at talaga naman, pagdating sa pera wala tayong tanong-tanong dito. Nakita kong tinulungan mo hanggang ngayon, tinulungan at tinutulungan mo pa rin yung pamilya mo, pati yung mga relatives mo dito. Iba nga baka may pinag-aral pa kayo rito kamag-anak o tumulong sumuporta. Yung iba nakita ko rito mga babes, it doesn't have to be may pinag-aral kayo. Pero puwedeng sumusuporta kayo 'no, sa needs ng inyong mga relatives, hindi lang sa sarili mong family here. Like let's say, okay, example, if your pamangkin 'no, is kunwari sumali sa isang school activity, sabihin natin na drum and lyre, no, mga ganyan, or sa cheering squad at kailangan dito ng fee for that, no, sabihin na natin sa uniform, yan, no. Ikaw yung sumagot nun, no, uniform, pati dun sa pin sa paa, yung boots, no, kung ano man yan, no, ikaw yung nag-provide niyan, no, hindi ka madamot. Pag sinabi nilang utang, bigay na nga sa'yo, eh. Yung nakuha ko rito because you are appearing here as the Six of Coins energy together with this Nine of Pentacles energy. Noon pa lang, simula maaari sa iba sa inyo, kahit hindi kayo yung panganay, kayo na yung tumatayo ditong breadwinner. Kayo rito yung angat at mas successful, no? Doesn't have to be na na kayo ay talagang as in mayaman talaga, no? Pero nakikita kayo rito ng inyong family at ng inyong mga kamag-anak, no, bilang isang very good provider, no, which is I do pick up na nakikita nilang successful ka. Maganda at tuloy-tuloy dito ang daloy na yung, ng iyong pera, no, at blessing talaga na dumadating sa iyo, no, is sa yung trabaho, business, or career man yan, or maybe you have both right here, no, you are successful. At ikaw to mga babes, na parang ikaw yung lagi nilalapitan, na parang baka puwede ka namang magpahiram diyan kasi nasa ospital ngayon yung ano, eh, yung ganito-ganito, yung kamag-anak ninyo, blah, 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 and all of those things. Lahat. When your family asked you for some kind of help, hindi ka naghe-hesitate na magbigay. Ang bilis mo nga sa 4:00, nagbibigay ka kaagad, 'di ba? At nag-create ka ng gano'ng mindset sa kanila. Which is hindi ko sinasabing hindi 'yun maganda, pero naisip nila rito na madali kang lapitan, approachable ka 'no, pero nakikita ko rito meron ka rin talagang mga kamag-anak na or meron rin dito mga lumalabas na family, yung iba puwedeng blood ties ito 'no, na alam mo yon, 'pag sinabi nilang utang 'di na nga nila binabayaran, eh. 'Di ba, pautang naman ng ganito 'no, and even though kahit kailangan mo yung pera na yun, kahit yung iba nagsisimula pa lang kayo rito 'no, sabihin na natin, "Uy, baka meron ka diyang 3,000 kasi kailangan lang talagang ganito 'no." Tapos ikaw 'to na, "Sige puwedeng pakibalik mo na lang." Na maaaring iba gano'n 'no, parang kailangan mo yung pera pero pinahiram mo pa dahil sa sobrang bait mo.
'di ba? At ito na hindi pa rin ito nababalik sa inyo, may mga utang tayo rito nakita natabunan na sa limot 'no, at dahil magkamag-anak kayo parang sila na yung nagdesisyon na 'wag ka ng bayaran. Sabi ko nga sa inyo very personal ito pero itutuloy pa rin natin ang reading. Kasi nakikita ko rito 'no, na lumalabas ka bilang isang mapagbigay na tao at yung iba inaabuso na lang yon. At yung ito naman nakikita ko rito napapagod ka na 'no, with the presence of, um, Three of Wands energy together with the Four of Swords energy 'no. Ngayon, I do pick up that hindi sa napapagod ka ng tulungan yung pamilya mo, hindi sa napapagod ka ng tulungan yung mga kamag-anak mo 'no, pero ikaw lang ba yung tao sa mundo? Yun yan 'no, nakikita ko rito, ikaw lang ba yung tao sa mundo? Ikaw lang ba yung puwede mag-provide ng ganyan? 'Di ba nila magawa yan sa sarili nila? Oo, ikaw, parang sinasabi mo sa sarili mo, "Oo, ako yung malaki yung kita, alam ko yun." Pero kailangan ko rin mag-ipon, kailangan ko rin na na gumawa ng para sa sarili ko. Hindi ba puwede yun? Parang gano'n ka 'no, and this is you, hindi naman sa nagrereklamo ka. Naiintindihan kita rito kasi ang naiisip ng mga tao sa'yo 'pag hindi ka tumulong this time or hindi ka nagpaabot ng tulong this time, maiisip nila, eh, ikaw 'tong may pera, eh. Pero ang punto mo, okey, ayaw mo sana mag-create ng confusion, Seven of Cups energy. Ang punto mo rito 'no, sana maintindihan nila na may sarili ka ring pangangailangan. Na hindi porke tumanggi ka is ayaw mo silang tulungan. Nakita ko rito na parang nasanay sila na lagi kang nandiyan, na lagi kang approachable, na parang hindi na sila nag-iisip rito ng ibang paraan para tulungan yung sarili nila ano, kundi nakaasa na lang silang lahat sa'yo. Dahil malaki yung sahod mo, dahil ikaw yung kumikita ng malaki, dahil ikaw yung mas may kakayanan, ginawa mo yung best mo 'pag may okasyon, 'pag kailangan nila ng tulong andiyan ka. Ikaw pa nga yung nakikita ko rito na parang mas nagbibigay ng more. Para lang maging espesyal yung araw na yun, especially sa pamilya mo, hindi ka madamot. Wala na ritong role kung panganay ka, panggitna ka, o ikaw yung bunso, pero ikaw yung maganda yung pinansiyal na rito. Hindi sa ayaw mo silang tulungan, pero gusto mo rin silang matuto na intindihin ka at tumayo sa sarili nilang mga paa. At saka ganito, hindi porket ikaw parang ganito yung sinasabi mo, hindi porket ako yung malaki yung sahod or malaki yung pera, ako na ng ako. Kunwari, may nasira sa bahay ninyong appliances, for example, nasira yung rice cooker 'no, hindi matic na ikaw lang yung bibili nun, 'di ba? Parang ako na lang bibili nito porket ako yung malaki yung sahod, ganun ba yun? Kailangan ako yung unang maglabas, ganun ba yun? Tapos aantayin ko na lang na bayaran ako ng ibang tao, gano'n ba 'yun? Parang gano'n, oh. Ngayon ka lang kasi nagsalita, oh. Alam mo kasi Queen of Swords energy is someone here na parang napuno ka na, mahaba yung pasensya mo, eh, napuno ka na rito, 'no, na parang hindi naman porket ganito ko, alam niyo naman na hindi ko kayo pinabayaan. Pero ngayon na nagsalita ako, ayoko magkaroon ng confusion dito pero sana intindihin niyo rin yung situation ko. Dahil ayaw mo na ng gano'n, gusto mo na ng magkaroon ng pagbabago, gusto mo na ng magkakaroon dito ng pagtutulungan, Three of Coins energy, Seven of Cups energy, Queen of Swords. Yun yung gusto mong iparating. That you also have a life. Kailangan mo rin mag-ipon, hindi yung gano'n na porket tumanggi ka, siguro may tinanggihan ka rito. Na puwedeng hindi ko muna sinabi yung na tumanggi ka muna sa tulong na yun 'no, pero ang punto mo is, masama bang tumanggi or parang gusto mo rin kasi na parang tulungan sila rito 'no, na mag-isip ng ibang paraan at gumawa ng paraan on their own or mag-ambagan kind of thing. Hindi yung ikaw yung unang maglalabas kasi nakikita ko dito parang ikaw yung laging first one put forward. Why? Dahil ako yung may kakayanan, gano'n ka? Yun yung tanong mo sa sarili mo, bakit ako yung may kakayanan? Kasi ako yung malaki sahod kaya kailangan ako yung unang kikilos. Alam mo yung feeling mo, yung parang nasa isang grupo kayo pero ikaw yung parang kailangan gumawa ng lahat. 'Pag kailangan mo ng pera, ikaw yung unang kailangang magpalabas ng pera. Example, 'pag may na-ospital, dahil alam nila na ikaw yung may kakayanan at malaki yung sahod rito, ikaw na agad yung kailangan unang maglabas. Tapos, palaisipan pa kung babayaran ka nila o aambagan ka nila. At kung magbabayad man sila, kailangan tingi-tingi pa. Umaabot pa ng ilang taon bago mabayaran ka. Yung iba, thank you na lang. Naintindihan ko yung punto mo rito babe 'no, kasi masyado kang mapagbigay, eh.
kailangan na rin maputol yung ganitong klase ng cycle kasi kailangan mo rin tulungan rito 'no, itong family members mo or itong kamag-anak mo 'no, na may sarili ka ring life, kailangan mo rin mag-ipon. Ayun 'no, gusto mo mag-ipon dito with the Four of Pentacles energy, you feel disappointed and you feel a little bit guilt and sad. Kasi sad dahil ikaw 'to na after mong magsalita or after mong iparating rito yung damdamin mo, after you speak your truth right here, nagi-guilty ka rin, okay? Kasi family mo yun or relatives mo yun. Pero at the same time, you have this type of energy na na-release mo rito yung nararamdaman mo. May point ka rin naman. Kasi alam mo, mga babes, no? Nung sinilang ka dito sa mundo, hindi mo naman napili kung sino yung magiging pamilya mo. 'Di ba? Hindi sa pinagsisisihan mo na napunta ka sa isang pamilya no, na ganyan or whatever, no? Pero sana intindihin nila yung sitwasyon mo dahil hindi ka madamot. Mapagbigay ka. Nakita ko rito na maraming success sa buhay mo. And these people here, yeah, they see your success. Yung iba puwedeng nasabi mo pa kung magkano yung sahod mo rito 'no, at dahil dun ikaw na yung lagi nilang nilalapitan here, okey? It's not bad because you're family, pero kailangan tulungan niya rin ako. Parang gano'n yung sinasabi mo, kailangan tulungan niya rin ako, kailangan tulungan rin nila ako rito. Ayan 'no, gusto mo ng mabasag yung gano'ng cycle, gusto mo ng magkaroon ng pagbabago rito. Well, I'm seeing it na maaaring magkaroon ng pagbabago rito 'no, pero matatagalan. Kasi nakikita ko na magtatampo pa sila rito, nakikita ko rito na maaaring mainis sila sa'yo rito at isipin nila 'no na ang damot mo na, lumaki na yung ulo mo, ikaw yung mas may pera, like what? 'Yan 'no, you just want na maintindihan nila yung situation mo. Tama yun, na hindi porket ikaw yung malaki yung pera ito, wala na 'to sa energy readings, okay? Let me just give you an advice as a friend, okay? Naiintindihan ko yung punto mo. Kasi sa lipunan, mga babes, 'no, hindi porket kung sino yung mas may pera, siya yung dapat palaging tutulong, okay? May kakayanan din na tumulong 'no, yung, hindi alam mo yun, yung hindi kasing laki 'no ng success mo or hindi kasing, ganda ng kaperahan mo, okay? If you really want to improve yourself, you can really do it, 'di ba? At nakikita ko rito 'no, na sa pamilya ninyo dahil matagal na kasi 'tong ganito yung nangyayari 'no, nakakaisip na sila ng negatibo 'pag tumanggi ka. At ngayon ka lang for the first time in the history nagsalita. Kasi ngayon ka mas nagma-mature, ngayon mo mas naiintindihan yung life. Ngayon gusto mo mag-ipon rito pero hindi mo yun magawa. Why? Dahil lahat sila nakaangklas sa'yo. Parang lahat cargo mo. Parang Sharon Cuneta pasan mong mundo. Yun yung nangyayari rito. Na parang willing ka naman tumulong, no? Pero alam mo yun sa isang sitwasyon, kapag may nasirang isang gamit, dapat ambagan sa family. Diba? Hindi yung kung sino lang yung may malaki yung kita at malaki rito yung success sa buhay. Kasi kawawa rin naman yung tao. Eh. I'm speaking as a friend, as an advisor here, if this is your situation here. Okay? Kasi may punto ka nga naman, 'di ba? So, kailangan kailangan ba kung sino yung successful, siya yung palaging sasalo? Like, no. Eh, kaya gusto mo rito ng pagbabago, you just want them to understand that you also need your own money. You also hear, no, na parang gusto mo rito na matuto rin sila, no, to stand on their own feet. Okay? Nakikita ko na yung pagbabagong gusto mo na is makukuha mo pero matatagalan kasi may posibilidad na magtampo pa sila sa'yo rito. No? Kasi yung thinking nila no, is parang nasanay silang ganun. Pero gano't gano'n pa man, 'no, for you to create that change, you need to have that small steps, 'no, para sa change na 'yan. At dahil nagsalita ka na at you speak your truth, umpisa na 'to ng pagbabago, 'no. Hindi ko sinasabi na matagal kayong hindi magkakaayos ng pamilya mo or whatever, 'no, kasi maiintindihan na rin nila 'yan. Hayaan mo silang i-assess at maintindihan 'yan on their own. Masyado na ikaw mapagbigay. Nakita ko rito may mga okasyon pa nga na nagbigay ka rito ng higit pa 'no, kahit hindi naman sila as in yung iba puwedeng relatives mo, hindi mo naman talaga family member pero you give too much 'no, you help too much.
Yun yung nakita ko rito. Kaya whatever the case may be, I understand you. And now you feel guilty a little bit right here because they are your family and maaaring nararamdaman mo na saktan mo kanilang feelings and emotions right here. But I think wala kang dapat pagsisihan rito because nakikita ko rito, you feel a little bit guilty and sad about speaking your truth. But you also feel a little relief, no, na parang nilabas mo rito yung sama ng loob mo, 'di ba? Naiparating mo sa kanila kasi nakikita ko rito mga babes 'no, sila nakakagalaw sila rito, nakakapag-ipon sila 'no, kasi ikaw yung laging nag-uuna at nagfi-first step rito na, how about you? Ah, you know what? Life, hindi ko sinasabi 'no, na maging isa kang, matigas yung loob mo or whatever 'no, kasi pagbigay ka, eh. Wala dito yung Queen of Cups energy pero labas ng labas yun sa vision ko. Ibig sabihin mabait ka, kaya ka nagtataglay dito ng giver. Over-giver ka nga. Masyado kang pagbigay, masyado kang mabait at yung iba pang binibigay mo na gifts mga expensive pa nga, lalo na kung sa loob pa ng family mo, okey? Kaya okey lang to speak your truth. 'Di ba? So, nakikita ko rito that one day, eh, maiintindihan rin nila 'to, especially if they're your family here. And sometimes, we need to tell everything 'no, na nagbu-burden sa'tin in order for other people to understand. Because you feel happy, you feel lively. Alam mo nakikita ko dito 'pag nagbibigay ka ng tulong sa iba, yung saya sa'yo doble. Alam mo at the end of the day, okey, even though they are your family, at the end of the day, you will stand right at the middle of life na mag-isa ka. And you will reflect on all of the things 'no, na na-experience mo sa mundo. Ayaw kong pagsisihan mo 'to, kaya itong speaking of truth right here, it's okay. Sometimes it's okay to shout, sometimes it's okay to feel angry about something, okay? Because at the end of the day, magiging malaya ka kapag naiparating mo rito 'no, yung lahat ng nilalaman ng loob mo at maliban dun, yung change na gusto mong mangyari 'no, is mangyayari dahil nagawa mo yung first step 'no, for them to realize that this is how you feel. Ay, nakakaawa naman pala si Collective kasi lagi na nga lang talagang siya, 'di ba? And they are your family, they will soon understand that. Eh, oh, I know, I know. Ang taray na reading natin ngayon 'no, pamilya. Yan 'no, whatever the case may be mga babe 'no, nakikita ko na malalampasan niyo rin 'to and don't feel guilty about telling how you feel. It's not bad, okay? So, yeah, this is literally Sunday. Sunday vibe, okay? And you're getting emotional and I fully understand why, okay? So it's okay for you to feel those types of feelings, okay? And at the end of the day, um you're still a human being here. So yeah, okay lang yan. Okay. Oh, virtual hug for my collectives na nakaka-resonate dito sa reading na to. Yeah, these are all the messages I've got right here for you guys. Thank you so much. Sarang love and light. 안녕.